malaki man o sa maliit na paraan, pwede kang maging bayani sa sarili mong kakayahan. Kwentong Bayani. Tunghayan ang mga storya ng bawat individual at organisasyon na siyang magbibigay ng inspirasyon sa mga komunidad, lipunan at sa bawat mamamayan. Kwentong Bayani. Kwentong Bayani. Kasama si Jojo Armenta at Radyoman Jenny Pahilanga sa Kwentong Bayani. Dito sa DZXL 558 Radyo Trabaho tuwing Sabado alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at sa Facebook page ng RMN DZXL 558 Manila. Kwentong Bayani. Kwentong Bayani. Hatid ng Benita at Catalino Ya Foundation at ng RMN Networks. Kwentong Bayani. Kwentong Bayani. Magandang umaga po ng Sabado sa inyong lahat. Kwentong Bayani hatid po sa inyo ng RMN at ng BCYF. Ako po inyong Radyoman Jenny Pahilanga. Kasama ko ngayon syempre ang aking partner, Jojo Armenta. Partner, magandang umaga. Magandang umaga, partner Jenny. Nako, isang malamig na Sabado sa ating lahat. 13 days na lang, partner Jenny. Christmas na. Nafe-feel mo na ba yung ating Christmas breeze? Feel na feel? Partner, sa madaling araw, hanging amihan na. Oh. Oo, at saka kailangan mo na mag-sweater, partner Jenny. No? Kailangan mo na mag-jacket pag lumalabas ng bahay kasi ang lamig na talaga. Yes, at ang paligid ngayon, ang dami-dami ng makukulay at mga kumukutitap. Correct. I'm so excited. At ngayong umaga, nako, punong-puno na naman ng inspirasyon ang ating episode ng itong Kwentong Bayani kasi makakasama natin. Alam mo yan, partner Jenny, mga pusong youth, no? Mga kabataan. Nako, na may okay. mga sarili-sariling advocacy, makakasama natin. May inspire na naman tayo ngayong umagang ito. Excited ka na ba, partner Jenny? Excited ako dyan. Usapang sabi mo pa lang, mga youth, kabataan, magpi-feeling kabataan din ako ngayon, partner. Correct. Diba? And I'm so excited kasi itong mga to, I think bago sa atin na magiging guest natin ngayong umagang to. And they will more talk about volunteerism again. Kaya, napapanahon tayo sa pag-volunteer ngayong month ng December. Tsaka maganda yan kasi malaman natin kung paano rin tayo in our own little ways maging volunteer sa kapwa natin, sa lipunan natin, sa mga kwentong bayani nila. Sa partner, sige, at ipapakilala natin sa umagang ito ang ating panauhin. Siyempre pa, excited tayo dyan. Go ahead, partner. Kilala na natin yung una nating panauhin ngayong umaga. Itong kasama nating youth volunteer. So, siya ay National President ng We Make Change Philippines, Next Gen Leadership Fellow ng Ramon Magsaysay Award, and representing Philippines to the upcoming APEC 2021 in New Zealand, the curator of Online SDG Youth Action Forum at CICO ng Rotary Club of Midtown, Quezon City. Ang ating pong unang guest for this morning was iba kundi si Mr. Mark Jacinto. Hi Mark, good morning. Hi Mark, good morning. Hello po, magandang umaga sa inyong lahat. At Good of course, morning. isang malamig na Kamusta ka umaga naman? din po. Kamusta ka, Mark? Okay naman. Ayun, medyo malamig. Medyo nilalamig din kasi nga because of the Christmas season. Pero, yun, excited for this morning Yes. as well. And by the way, partner, Sir Mark, si Sir Mark po ay CSRYA 2021 finalist. Oh, wow, congratulations, Mark. Oo, kaya congratulations. Eto na nga, Sir Mark. Hello, good morning. Tatanungin nga kita para malaman din namin, ano ba itong iyong advocacy? So yun, actually my advocacy is really related to youth empowerment and youth development and weaving connections talaga in yung mga opportunities kasi naniniwala ako na interconnected and interrelated tayo. So it's really shown yun nga, as mentioned din sa mga ginagawa ko right now sa Online SDG Youth Action Forum. It's an online community I started last 2020 nung start ng pandemic at nagbe-bridge tayo ng mga opportunities sa mga kabataan. Then aside from that, I'm also part of We Make Change Philippines and Rotary Club of Midtown, Quezon City. Ayan. Napakadami mong involvement. Nung nire-research ko nga ito si Mark, sobrang natuwa ako kasi ang lit lang kasi ng development sector na mundo But I haven't really met Mark before. So I'm happy na ngayon kasama natin siya. We are honored, Mark. You're here, one of our guests for this morning. Ito tanong ko naman, Mark, what made you decide to pursue this advocacy and to continue doing it?
Yeah. So, I guess what made me decide to continue and do yung advocacy is yun nga, naniniwala ko na yung capability ng mga tao na pwede natin matulungan and pwede tayo mag-add value to them. And even ako, kumbaga whenever we do projects and activities, ako din, kumbaga nagkakaroon din ako ng added value. So, dun sa yun yung mga reason why I still continue, why I do things, despite everything that has been happening, COVID, may mga issues na nangyayari sa bansa at ibang countries, and it's really nice to learn from each other, from one another. So, yun yung mga rason why I still continue to do this. And yeah, even so kasi I'm also taking up Masters of Public Ad in UP Diliman, particularly focusing on org management and volunteer sector para mas mapalinang pa yung knowledge natin on helping people in managing organizations. Okay. So maganda pala. That's good sa UP. Oo, yung public ad. Maganda yan. Eto, Sir Mark, bakit po importante sa mga kabataan natin na ma-involve, mapasama sa ganito pong klase na ginagawa din ninyo? I think it's really important na ma-involve yung kabataan, whether man kahit malaki man yan o maliit man na contribution para makatulong sa kapakanan ng ating bansa. So that our future and our present are on the line. Kumbaga lagi ko nga sinasabi, lahat ng mga personal goals natin, kung gusto man nila maging doktor, maging lawyer, maging engineer, or gusto man nila makatulong sa pamilya, lahat ito makaka-apekto kung hindi sila volunteer or makakatulong even in their small little ways, diba? Their present and their future generations are on the line, and their actions can really affect others as well, whether big or small, lalo na sa panahon na yun. So yun talaga yung mga reason na sinasabi ko bakit we need young leaders for us to act, and we hope that we can mobilize more youth leaders and youth organizations to do something for our country, for our community, and even for the society, kahit malaki man yan o maliit. Oo. Susugan ko lang, partner Jojo, Sir Mark, yung tanong kanina ng partner ko about the project, social advocacy, social good project. Pwede pong mag-sample ka, Sir Mark, sa amin at mga nanonood at nakikinig sa atin ng mga projects mo na involved yung youth. Okay, actually madami-dami. Yun, we do mga capacity building trainings sa online SDG Taxo for mga ganun, more of that. Lalo na dun sa mga skills na need nila para sa kanilang personal development, skills development, and even yung community development. Kasi karamihan dito mga galing probinsya, karamihan dito mga dati hindi maka-access sa mga opportunities kasi kailangan pa nilang lumipad sa Manila or pumunta sa urban areas like Cebu, Davao, or yung mga malapit na urban centers nila para makasali sa mga ganitong events. Pero dahil nga sa pandemic, na nagkaroon ng mas madaming access yung mga kabataan na sumali sa mga different international, regional, and national events, na mga youth events, yung mga organized ng UN, yung mga organized ng ASEAN, ng National Youth Commission, at iba pa. At binibridge din namin to. And then, sa Rotary naman, tinatap po namin din yung aming mga kabataan sa mga different projects din namin. Isa na po nga dito yung nag-collecta kami ng scrap na it's called Scrap Pangarap, wherein we were able to collect almost 12,000 kilos of scrap, and we transform it to almost 50 pieces ng ganito. Hindi ko alam kung makikita po ng mga nasa ating sa mga radyo, pero it's a alternative plywood. Okay. So gawa po siya ng aluminum materials. Mga aluminum materials na kinolekta po dun sa mga dyaryo, bote, mga papel, mga chichirya na wrappers, and then ginamit po namin siya to build a learning hub para sa kapakanan ng mga katutubo sa Dumagat, Remontado sa Tanay Rizal. Ayan. Wow. So yan po yung mga different projects na in-involve natin yung mga kabataan. Kasi very, very, very important po yung role yung role nila para sa ating kapakanan, and para na rin sa both in the present and the future. Maganda. Partner Jojo, Sir Mike, kumusta po yung response ng ating mga kabataan sa mga ganitong klaseng programa? Okay naman. Grabe yung response. Like, for example, in the online SDG Action Forum, we were able to
we were able to gather around 24,000 members already for the past 2 years, and nagkaroon na rin, na-bridge na rin namin around 17,000 young leaders to thousands of opportunities already, and yung iba nanalo na rin ng awards because nakita nila na meron mga ganung events, and then we encourage them to apply. And then also, of course, maganda kasi parang hindi maliban sa online, kumbaga we also are able to engage them sa on ground unti-unti, of course, lalo na yun, diba, pabalik, medyo nawawala na yung restrictions ng COVID-19 pandemic. Yung iba hindi magigil, pero yung iba mas gustong tumulong on ground kasi yung energy nila baga matagal na napako sa loob ng bahay, so mas enthusiastic sila ng tumulong sa mga tao sa labas na yun. Pero ngayon dahil medyo nagiging normal na in a way, no, yung sa COVID, eager talaga yung mga kabataan to go back in volunteering, di ba, Mar? Tama ba? Sir Mark? Yes po. Oo, no? Ito, since we're talking about Partner Jenny and Mark, no, we're talking about volunteerism kasi this is also one of the core values of Benita and Catalina Foundation. Ano sa tingin mo, based on your personal experience and your observation sa mga nag-volunteer, ano yung mga perks and benefits ng isang volunteer sa mga kabataan? Yun nga, actually, na meron kasing dalawang types ng motivation ng isang volunteer. Ito'y natutunan ko din na yung nagtitake up din ako ng Masters of Public Ads sa UP Diliman. Merong intrinsic and extrinsic. So intrinsic, of course, yung loob galing sa loob natin, yung feeling na makatulong tayo, yung feeling na meron tayong sense of joy, sense of happiness, na natutulungan natin yung ibang tao, yung sense of relief na nakakabigay tayo ng serbisyo. Yun po, intrinsic. And then extrinsic naman, of course, yung mga pagkain, yung mga meron kang makikilalang bagong kaibigan, mga accomplishments, mga achievements, mga certificates na nakukuha mo, mga medals, diba? And even yung mga other extrinsic na pwede mo makuha, mostly mga materialistic na bagay. So yun po, may dalawa kasi na motivations yung pwede nating makakuha. And usually, pwede namang both kasi nga, of course, this will keep us going on being part of a volunteer program as well. Okay. Eto, sir, paano po yung isang regular citizen, mga nakikinig sa atin, nanonood, na pangkaraniwang mamamayan, lalo po yung mga kabataan natin, na mag-umpisa sila na mag-volunteer o sa salita nga natin to start volunteering? Yun, tama naman po kasi lagi ko sinasabi na we can start first in doing small, simple actions. Yun nga, not everyone is a leader agad, not everyone is a volunteer agad, or not everyone is comfortable agad na magawa ng project or organization And hindi natin mapipilit yung mga yun. Diba? Na madali kasi sabihin na, dapat mag-volunteer ka, dapat mag-ano ka. Pero, of course, meron tayo ba't ibang perspektibo na baka yung iba hindi pa comfortable sa mga ganun. Kaya we always encourage them na we can start doing small, simple actions. Sabi ko nga, mas magandang gumawa muna ng small, simple actions na consistent rather than doing big actions pero hindi naman natin mapanindigan. So, yung mga ganong bagay, they can do it. Kunyari, mag-collect ng mga scrap, yung mga kinakain nila, isang tabi nila, tapos pag nakakuha na sila ng madami, pwede nilang i-donate yun sa mga scrapan, tapos usually yung iba na ginagamit nila to transform it to bagong bagay na makakatulong mas save yung environment, or even yung paggagamit ng mga recyclable materials katulad ng tumblers, katulad ng mga spoon, forks, diba? Yung mga ganong simple na measures, we can do that kasi even in our own homes like even na yun, diba, malapit yung 2022 elections, even the exercising the right to vote, sharing the right information, yung mga ganun pong initiatives pwede po nilang masimulan even sa cellphone nila, sa bahay natin, diba, yung mga ganung initiatives malaki na po yung maitutulong, lalo na if we make it consistent and make it a part of our routine habit in our system. Tama yun. At ayan, di ba? Sir, partner Jojo? So, Marco, gusto ko lang malaman.
din yung mga benefits and perks. Ano naman yung mga kasi marami nakikinig din ng mga kabataan and they want to get something from volunteering, being a youth person. Ano naman yung mga takeaways and learnings mo as a volunteer in your journey na pwede mo i-impart sa amin? Yun. Actually, hindi ko masyado nakuha yung unang part. Pero parang ang tanong is more of takeaways and lessons. So, madaming takeaways and lessons na yun nga. We learn from each other and one another na mahalaga yun na magkaroon tayo ng sense na natututo tayo sa isa't isa sa bawat ginagawa natin. And at the same time, of course, lagi ko nga sinasabi, we cannot do everything. Kahit ako, baga, it's also a mantra that I try to preach as well. We need to collaborate with different organizations. We need to collaborate with different institutions for us to advance kasi meron din kasi tayong mga strengths na baka weaknesses ng iba. Meron naman tayong weaknesses natin, baka strengths nila. And maganda po yun para sabay-sabay tayong aangat and sabay-sabay tayong magtutulungan para sa mga tinutulungan natin. Okay. Ayan. Sir Mark, invite mo naman kami dyan. Yung mga kabataan natin ngayon, di ba, partner, yung mga nanonood sa atin dyan, nakikinig, excited o gusto maging bahagi ng inyong adhikain sa ating mga kabataan. Saan kayo pwedeng bisitahin? Any social media account? Or pwede kaming mag-contact yung mga youth natin dyan? Go ahead, Sir Mark. Ayun. Again, maraming salamat po, of course, to the DZXL 558 Manila and the RMN Networks for inviting me this morning. And of course, to our colleagues at BCYF Foundation for inviting me po this morning to talk about what we do in online STG Youth Action Forum and Rotary Club of Midtown, Quezon City. So, of course, if you want to get more updates, especially now sa mga opportunities and events namin, you can join our Facebook group sa online STG Youth Action Forum. Online din po kami sa Facebook at Instagram for that. And then for Rotary, please just search Rotary Club of Midtown, Quezon City. So again, maraming salamat po and hopefully, again, maligayang Pasko and manigong bagong taon sa inyong lahat. Okay, thank you, Sir Mark. Partner? Yes, thank you so much, Mark, for being with us this morning. Salamat sa mga inspirasyon. Sinabi mo na nakaka-inspire talaga na magpatuloy, bilang kabataan at nasa volunteer. Thank you so much, Mark. Okay, yeah. Thank you, Mark. Okay. Ayan, partner, ang ganda ng kanyang mga adhikain, lalo po sa ating mga kabataan at hindi hadlang ang pandemic, hindi ba? Oo, and nakakatuwa dahil kahit na may pandemic, tuloy-tuloy pa din yung mga advocacy and projects nila, partner. Tama yun. Yan pala nga, una pa lang yan, SDG Youth Forum ni Sir Mark Jacinto, founder of Online SDG Youth Forum. Pagbabalik namin, marami pa tayong pag-uusapan. Another guest po, nakapupulutan natin ng kwentong bayani. Siyempre dito lamang sa DZXL. Kaya partner Jojo, let's just pause for a break. At mabalik pa rin ang programang Kwentong Bayani. Cellphone Plus Gold. Pa-check up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Cellphone Plus Gold. 3 beses isang araw ako umiinom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mabibili sa mga butika. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Ako si Juliet. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Panalo ka sa abono. Atin ang party list na ito. Umulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipinas.
mula sa Herbena. Narito na ang Grand Christmas Sale Promo. Mag-uumpisa sa December 6 hanggang December 17. Todo-todong malaking katipiran po ito. Umaatikabong buy 1 plus 1 ang Tahiba Pure Source, T-Bag, Cardiflow at marami pang iba. Buy 2 plus 1 naman ang Resista, Tahibo Capsule, Ilea, Sovita, Nature's Mist Antibacterial Tahibo Soap at iba pa. Tandaan ang ating Grand Christmas Sale Promo sa December 6 hanggang December 17. Para sa ibayong impormasyon, makinig sa Buhay at Kalusugan sa ganap na alas 10:30 ng umaga hanggang alas 11 at alas 5 ng hapon hanggang alas 5:30. Salamat po! Sa Metro Manila, DZXL. Radyo Trabaho. DZXL. Ang tunay na gabay sa hanap buhay. Kwentong Bayani. Kwentong Bayani. Kasama si Jojo Armenta at Radyo Man Jenny Pahilanga sa Kwentong Bayani. Oras natin sa buong kapuluan, 28 minuto na po makalipas ang ika-10 ng umaga. Kayo po ay nakikinig at nanonood sa DZXL 558 at sa aming pong Facebook page. Paki-like and share nyo na po yan ha. RMN DZXL 558 Manila at sa aming YouTube channel DZXL 558. Kwentong Bayani po hatid sa inyo ng BCYF at ng RMN. Okay, partner Jojo, good morning uli. Okay, sige, abangan natin ang aking partner. At chine-check lang para maibalik natin sa ating communication line. Dahil nandiyan na po aming second guest. Kanina lalaki, si Sir Mark, di ba? Ang kanyang binahagi sa SDG Youth Forum nila, founder of online SDG Youth Forum. Usapang kabataan, youth. So this time, kakaiba naman ho ang ibabahagi sa atin sa Kwentong Bayani na ating second guest. At inaantay lang natin si partner. Okay na partner. Hello, good morning uli. Yes, magandang umaga po ulit sa mga nakikinig at nanonood dyan sa ating live streaming. Ito na nga po, ready na ba tayo ipakilala? Go ahead, partner. Yes, go ahead. Sige, papakilala ko na, Ang ating second guest for this morning is a motivational speaker, an education rights advocate, a post-traumatic stress disorder survivor, and the founder. Second guest is Ms. Rowena Villarreal. Yeah, founder. Good morning, Rowena. Good morning, Ms. Rowena. Good morning. Yan. Hi, good morning. Finally. Medyo malabo lang kanina partner yung nasabi mo sa bandang huli. Founder siya ng Backpack of Life. Of Life. Ayun, yes. Backpack. Okay. So, sige, good morning sa iyo, Ma'am Rowena. How are you today? Hi, good morning. Okay naman po. Okay. Ayan, partner. Ako yan, Rowena, finally, kahit na virtual lang, we met already. Ayan. So thank you for being with us this morning. Ito na nga yung first namin sa'yo, question para sa ating kwentuhan. Can you tell us more about your advocacy behind the Backpack of Life? Yes, before anything else, siguro mas maganda if I will discuss muna yung founding story ng Backpack of Life para maintindihan ng listeners bakit siya tinawag na Backpack of Life. Okay. So my story started somewhere in December 2016. I was traveling going to Binangonan, Rizal for a short vacation after I quit my job due to mental health breakdown. So I'm a sexual violence survivor diagnosed with post-traumatic stress disorder. So nung time na yon, nag-decide ako mag-travel to unwind or parang magkaroon lang ng reflection if entering a sanctuary would be better for my healing or try again going back for work. So, nung time na yon, napadpad ako dun sa may barangay Libis and then few steps barangay Petil kung saan may mga bangka. And habang naghihintay ako ng bangka, kasi plano ko nun mag-roam around sa different islands. So, happen
na may narinig ako 2 vendors na nag-uusap about their frustration sa kanilang trabaho, hindi sila makahanap dahil nga sa education nila. So happen naman na habang nagkukwentuhan sila, katapat ko is slum area. So I can't help but to imagine yung lifestyle nung slum area habang nag-uusap silang dalawa. So the following days, something pushed me to engage with the residents doon sa slum area sa Barangay Libis. Parang explore lang, try to mingle, try to meet different people, and based nga doon sa story nila na naikwento nila sa akin, I realized na ang kailangan nila is good education. So syempre on my part, nakatapos naman ako ng pag-aaral, parang konsensya ko naman kung iiwanan ko sila after a vacation. So parang naisip ko, why not open an English class sa kanila para lang makatulong maghanap ng trabaho, makasagot sa job interviews, makagawa ng resume. So nag-open lang ako ng lesson sa mga mothers kasi nung time na yon, kasi tabi kasi sila ng dagat eh. So ang kinabubuhay ng mga father, fishing. Kaya mostly ang mga naging participants ko, mga nanay. So naging maayos naman yung simple project ko. I called it simple project that time, na maturuan yung mga mother. And then one time, while visiting the mother to remind her about the class, ang sumagot sa akin is yung batang babae. Sabi niya, wala pa daw yung mother niya. So balik na lang daw ako later. So kaso nung paalis na ako, bigla siyang humabol and parang nag-second thought siya. Sabi niya, pwede din daw ba siya sumali sa English class kasi gusto niya matuto ng English. So natuwa naman po ako dun sa bata. So the following days, bumalik po ako with teaching resources and few school materials para dun sa batang babae. And natuwa din yung mga kapatid niya, so sumali din dun sa simple project na pagtuturo, pag-aaral namin. And it so happened na na-attract ko yung mga iba pang mga bata sa loob ng slum area. So from 5 kids, naging 10 siblings, naging 20 kids, naging 50, naging 100 plus na. So in just less than a month. So yung mga bata po na tinuturuan ko, I found out na nag-aaral sila sa public school. So kaso hindi sila ganun ka-proficient magbasa, magsulat, magbilang. So unti-unti po nabuo po yung konsepto na gusto ko magtayo ng NGO para sa kanila kasi parang sobrang dami na ng mga bata, parang hindi na simple project to eh. Mm-hmm. So nung dumadami na po yung mga bata, dumadami na rin yung mga teaching resources na dinadala ko, hindi na siya kasya dun sa regular bag ko. So I turned my attention dun sa backpack na ginagamit ko for traveling purposes. Mm-hmm. So ginawa ko, dun ko po in-store lahat ng mga school supplies tsaka teaching resources na ginagamit ko sa pagtuturo sa mga bata, pati sa mga magulang nila. So nung started from that, dun po ako na-recognize ng mga tao sa backpack ko. Pag nakikita nila na may dala akong backpack, they know exactly na meron kaming class. I started naming my NGO as a Backpack of Life when one time I had an incident with one of the parents. So habang nagsusurvey po ako, meron ako na-encounter na parents na nag-open up about dun sa frustration niya na hindi siya nakatapos ng pag-aaral and how she regrets it kasi nag-asawa siya ng maaga tsaka nagkapamilya. So nung tinanong ko yung mother, bakit gusto mong makatapos ng pag-aaral ngayon, she told me na gusto niya makatapos ng pag-aaral. It's because she wants to earn income to give her family a better life. So I started from that. I named my NGO as Backpack of Life because the items, the school supplies inside my backpack symbolizes a better life na binibigay namin sa community.
So nagtuturo kami sa mga bata sa public school in partnership with one of the public school which is in Libis Elementary School. We collaborate with teachers and principal dun sa mga difficulties ng mga bata na hindi gaano magaling magbasa, magsulat, magbilang, and we also help parents through community capacity building program in partnership with other companies like a Senior Learning Academy. So since ang main problem kasi ng mga parents, ng mga magulang is yung kanilang trabaho. Hirap silang makahanap ng trabaho or gusto nilang magtayo ng business kaso hindi nila alam kung paano magsisimula. So we put them in a training kung saan matututo sila and would realize na ang pagtatayo ng negosyo or job search hindi lang basta sulong ka ng sulong, kailangan pinag-aaralan. So yun po yung mga activities na ginagawa namin ngayong pandemic. So that's how I name my NGO as Backpack of Life. Galing Ganda ng paliwanag ni Ma'am Rowena, partner, no? Nakaka-inspire yung kwento, no? Oo. Saka yun, nakikita natin sa kanina sa screen, yung mga pictures na activities ni Rowena sa Backpack of Life. Oh. And it started really a dramatic, actually, very dramatic yung starting journey, but it's along the way, it got so inspiring for everyone, especially sa life of Rowena. It's a life-changing event. Saka yung mismong personal story ni Ma'am Rowena talagang inspirasyon para sa atin na mag-move siya. Anyway, Ma'am Rowena, partner, tanong ko lang, ano po ang inyong naging desisyon? Paano po kayo, o ano po yung desisyon nyo? Bakit kailangan po na pag-usapan itong inyong advocacy, yung social good project ninyo? What made you decide po to tackle this, Ma'am Rowena? I decided to tackle this and pursue this advocacy kasi I wanted to highlight two things. First, knowing that we are a developing country, a lot of poor Filipinos prefer to enroll their children in public school kasi it's free. But unfortunately, yung quality education na binibigay sa public school is way different in private school. Sa private school kasi, since they are getting paid to do good service, they strive harder to research and deliver latest and advanced topics. So doon po nagkakaroon ng competition yung mga private school sa isa't isa. So the more you pay high to private school, the more they strive harder to deliver latest information sa mga estudyante. At hindi natin namamalayan, ang naiiwan is yung mga bata sa public school. Marami din pong factors ako na nakita kung bakit hindi natutunan yung bata sa school. First, sa side po ng mga parents ng mga bata, kulang po sila ng suporta na nakukuha sa mga parents. Yung based kasi po sa surveys na ginawa namin, ang mga magulang po kasi more than 8 hours a day nagtatrabaho sa isang araw para lang kumita ng pera. It's basically because hindi rin sila nakatapos ng pag-aaral. So ngayon, syempre, more than 8 hours sila. So, pag uwi nila ng bahay, pagod na sila, wala na silang time para alagaan yung mga anak nila or alalayan sa assignments, sa mga activities sa school. So, ang alam na lang nila, bihisan yung anak nila, papasukin sa school, and that's all. That's the life cycle. Kaya, nag-provide kami ng solution in partnership with a senior na matulungan sila ma-train yung mga magulang sa job search, kung paano sila makakahanap ng trabaho na may oras sila para sa mga anak nila or makapagtayo ng negosyo na mababalance nila yung family and work. And then sa side naman po ng mga teachers, ang nakikita po namin kulang dito is yung classroom management training para sa mga teachers. Kasi sa mga teachers kasi, hindi naman nila
major priority yung pagdidisiplina sa mga bata. And syempre alam naman natin mostly sa public school ang mga bata dyan sobrang kukulit dahil nga galing sa squatters area, sobrang difficult i-handle. So ngayon sa isang subject kasi 40 minutes to 1 hour lang nagtuturo ang teacher para ma-deliver yung topics sa mga bata. So kung uubusin ng teacher yung oras niya na 40 minutes to 1 hour kakasital nung pinaka-difficult na bata, sayang yung oras niya. So might as well continue delivering the subject and hayaan na lang na maiwan yung bata or walang matutunan. Siyempre on the side of the teachers, kailangan din nila ng oras para i-meet yung deadline dahil ire-report nila yun sa pinaka-director nila. So to solve this crisis po na nai-experience ng mga teachers, we normally conduct survey sa mga teachers weekly kung ano yung mga day-to-day life struggle nila sa pagtuturo, and then at the end, we would come up with a program kung paano sila matutulungan sa trabaho nila. Let's say techniques on how to create lesson plan, o di kaya i-introduce yung mga technology which will help them lessen their job. So yung mga ganun pong activities sa mga teachers. So yun po yung pinaka-priority namin. Okay, very well said. Okay, partner? Partner Joe? Paano yung isang individual, tingin nyo, in your, as you can share your opinion, how do you think an individual can start volunteering? Or paano sila mag-start mag-volunteer? Or even sa inyo, paano sila pwedeng mag-start mag-volunteer? Okay, go. They could start with volunteering kasi ngayon marami din po kaming hinahanap na volunteers kasi growing na po kami lalo na ngayong pandemic. So aside po sa volunteer teaching, we are also in need of different volunteers sa iba't ibang position like assessor. Kasi every quarter nagkakanda kami ng evaluation sa mga bata kung nagpo-progress sila. So kailangan namin ng mag-a-assess dun sa bata, coordinator. So they could start volunteering po. They could check out the page in our page Backpack of Life and send their message, and then send po sila ng resume, and then from that tinitingnan namin kung ano yung skills nila and kung ano yung possible na pwedeng i-assign sa kanila based dun sa skills na nakita namin, and then magkakaroon din po ng orientation. Kasi normally kasi based on my experience, volunteering kasi they could always come and go. So ang problema, bigla na lang sila nawawala. So we always orient them na kailangan if you can't handle this volunteering anymore, you have to inform us ahead of time. So pagdating naman sa pagbo-volunteering naman from the start, they have benefits na makukuha, like makakakuha sila ng free training sa iba naming kapartner. Let's say sa mga kabataan, kumukuha sila ng IT course, and then tingin nila kailangan nila ng tulong sa pag-aaral nila pagdating sa computer. So we also help this kind of youth people na maka-adapt dun sa schoolings nila sa kanilang school, sa deadline, na mabigyan sila ng additional knowledge para makatulong makapasa sa kanilang education. So yun po ang activity namin pagdating sa pagre-recruit ng volunteers. Ito, Ma'am Rowena, bakit sa palagay po ninyo yung volunteerism is central in involving po yung mga kabataan natin ngayon? Very important po na mag-involve po yung mga kabataan sa mga ganitong project, especially ang kabataan po is sumisimbolo na pag-asa ng kinabukasan. So kakailanganin po natin ng magaling tsaka mahusay na leader ng bansa in the future. And makikita natin yon yung kung passionate ng tao na maging leader kung magvo-volunteer siya, because simply we're not earning from this. Kailangan lang may puso ka para tumulong
makatulong sa kapwa. Correct. And I also like to call the attention of those youth, yung mga masyadong centralized na sa sarili nila, masyadong tutok na sa computer, yung mga nagbababad na sa computer, napapabarkada. I encourage them to join in this kind of volunteer. So para malaman nila, ma-experience nila kung ano yung lifestyle na meron sa ibang tao na wala sa kanila. In that way, they will be able to open their minds kung ano yung nangyayari sa realidad, and might be a factor para makatulong sa society natin. And what the bottom line of this is that hindi lang dapat natin iasa sa gobyerno or sa matatanda yung pagtulong sa kapwa. Dapat sama-sama tayo lahat maging involved sa ganitong activity para sa mahihirap. Okay, very good. Partner? Sabi nga niya, kailangan may puso. Para Puso makatulong. talaga. Oh. And I think maraming makaka-relate dyan sa mga nakikinig sa atin na gusto mag-volunteer. Nahikayat na ni Mr. Rowena yung mga tao to start volunteering and do something to make a difference. So ito na nga, Ma'am Rowena, ano yung message mo sa mga taong nakikinig para yung mga taong syempre pandemic, maraming tumigil yung operations, maraming individual ang nawalan ng parang motivation. How can you encourage them more to continue what they're doing with their advocacy? I encourage them to continue with what they are doing kasi based on my personal reasons, the reason why I'm doing this advocacy, it's because this is my way of giving back to the poor. Nung na-diagnose po ako with post-traumatic stress disorder, I partially lost contact to the world, and ever since then it was hard for me to cope up for living. So but through the help of therapy, medication, and prayers, unti-unti nag-improve po ako, and malaki po yung naitulong nung pag-advocacy ko dahil nakita ko po na part ng life are different challenges that we need to face. So we need to handle it very well. Sa Islam area po kasi maraming mga bata at pamilya ang natutulog at nakumakalam ang sikmura. But even if they have to endure the pain, they are still able to smile and wake up early in the morning to find ways how to survive. At yun po ang naging inspirasyon ko to keep on going and had the courage to beat PTSD. So kung ano man po yung nararanasan ngayon ng mga tao, I want them to realize na part po kasi ng buhay yan eh. So kailangan lang continuous lang yung pagpatuloy natin kung ano yung mga activities na ginagawa natin. Kung nawalan ka ng trabaho, apply lang. Kung nawalan ka ng negosyo, and try to build again. So doon naman sa pag-volunteer, I encourage them to do this volunteering. It's because makakatulong din ito personally on their part. Nakikita nila yung the other side ng story na hindi lang sila yung may pinagdadaanan din. Lahat naman tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. But on the other hand, sa side po ng mga taga-squatters, physically, makikita natin na meron palang mga tao na kahit hirap na patuloy pa din sa pamumuhay nila kahit ngayong pandemic. So yun po ang inspirasyon ko sa advocacy ko that I want to share to everyone. Ma'am Rowena, Miss Rowena, paano po yung mga regular youth natin dyan, citizen, na mag-start po ng volunteering? Paano po? Bigyan nyo nga po kami ng mga payo dyan na pwedeng gawin. Sa pag-start po ng volunteering, hindi yan kasi yung parang bigla ka na lang gagawa ng project. Let's say gusto mong tumulong, gusto mong gumawa ng livelihood program. It always starts with a survey or a question. Kailangan pag-aralan mo muna. Ano ba yung problema? Kailangan alamin mo muna yung history. Ilan sila sa pamilya? Let's say marami sa squatters area. Pag ang isang pamilya, it contains
has 5 children or 7 children, madami na yon. Perhaps ang kailangan mong advocacy is family planning for them. But throughout that advocacy na family planning, hindi siya yung basta-basta magpupunta ka lang doon, magtuturo ka. Kailangan magkakaroon ka ng achievement kung ano yung goal mo for the first month, second month, third month. Katulad po ng ginagawa namin sa advocacy ngayon. So meron kaming quarterly evaluation sa mga bata. So pag sinabing volunteering, hindi yung dire-diretso for the school year, volunteer ka lang, makikipaglaro ka sa mga bata, magtuturo ka sa mga bata, and that's all. Kailangan mag-set ka ng goal mo na yun ang titignan ngayon ng mga iba-ibang companies tsaka government kung na-achieve ba yung goal. And pag na-achieve natin yung goal, dumadami yung partnership natin, yung support natin from individuals. So kailangan talaga pag-aaralan din natin, may business plan ka kung paano ba siya magsisimula at magtatapos. Okay. Alright, so partner, Jojo? Yes. So, Ma'am Rowena, baka may mga gusto kayong i-promote na projects. I know you have lots of projects and events coming up soon. At yung inyong social media, baka pwede nyo na rin siyang i-promote para ma-invite natin yung mga tao to like and follow you guys. Yes, I'm inviting everyone to visit our Facebook page, Backpack of Life. If you are interested to donate or volunteer, you could message us there. So sa ngayon, ang pinaka-major priority namin sa donation is yung monetary para sa e-load ng mga bata. So syempre on our part, nagvo-volunteer kami sa mga bata. Dapat free yung pag-load sa kanila sa gadget nila para maka-attend sila. And we are also in need of volunteers like assessor and program coordinator. Kailangan din po sana namin ng mag-handle sa social media dahil dumadami na rin po yung mga inquiries namin and we also need to modify more kung ano yung kailangan naming tools sa pakikipag-usap sa community. And or you could also reach out sa number namin 0927-573-8652. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Rowena. Thank you so much, Ma'am Rowena. Thank you very God bless much. po. Okay. Ayan, partner si Ma'am Rowena Villarreal, founder ng Backpack for Life. Partner, nako, medyo ilang minuto na lang tayo. Ano ba mga special announcement mo dyan? Oo, nako, ito. Meron palang ni-launch yung DZYF na bagong special award ng Search for Hometown Heroes. Ito po yung tawag na Pusong Pinoy Special Award of the Search for Hometown Heroes. At yan po ay ilo-launch. Actually, launch na po ata siya, I believe. So you can follow DCY Foundation sa Facebook. And also yung website, www.bcyfoundation.org for more updates and details about it. So abangan nyo po yan dahil pa-excite yung mga nangyayari na recognition and awards ng BCYF this year and next year. Pusong Pinoy, ganda ha. At syempre partner, next week, meron pa tayong mga kwentong bayani na abangan nila in part pa rin of our volunteerism, no partner? Yes, at yun, patuloy po nating may invite yung mga taong involved sa volunteerism at may inspire tayo sa kanilang mga kwento and journey. Sana po abangan niyo po yan sa mga susunod nating episode dito sa Kwentong Bayani. At paki-like and share niyo po yung aming programa ngayon, yung episode namin ni Partner Jojo, ni Sir Mark, ni Ma'am Rowena kanina sa RMN DZXL 558 Manila. I-like at i-share niyo po yung Kwentong Bayani program. Partner, tayo magpapaalam na. Yes, ako muli, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta ng ating programang ito. Alam ko po marami nang na-import ang ating mga guests at there's more to that. So abangan niyo po yan. Muli, from BCY Foundation, Benita and Catalina Foundation, ako po si Jojo Armenta. Partner Jojo, until next time, maraming salamat. Thank Ingat, you so much, partner Jenny. Thank you. Ako naman po see you next week, partner. Ako naman po ang inyong radyo ma, dito pa rin po sa DZXL 558, Jenny Pahilanga. Partner dito lamang sa programang Kwentong Bayani. Sample
Cellphone Plus Gold. Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Starbucks, Starbucks wax. Starbucks, Starbucks wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Starbucks, Starbucks wax. Kitang na to the max. Starwax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Starbucks, Starbucks wax. Kitang na to the max, max, max. Starwax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ano ang kwentong MX3 ni Doc Ninia Rodil, isang dentist? For me, MX3 helps me to be the best version of myself, from being a mother to being a dentist and a disciple of Christ. Doc Ninia Rodil, naniniwala sa MX3 kasabay ang proper diet, exercise at MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tayo na sa iyo. Tayo na matingin. Tayo na sa iyo. Sila eksperto't magagaling. Tayo na sa iyo. Inyong mata ay mahalin. EO, Executive Optical. Ang practical. EO, Executive Optical. May practical. Sarap ng tulog pag naka-aircon. Pero pag hangin may air contaminants, Everest Aircon with healthy air filter that helps remove air contaminants from the air your family breathes. Han, gising na. Malilate ka. Sarap mo tulog. Everest Aircon, safe and healthy air for the family. Everest Aircon with healthy air filter that helps provide safe and healthy air for the family. Available in all leading appliance stores nationwide. Congratulations to all the winners of the Panata Awards 2021. To all the brands and agencies who joined and submitted their entries, thank you for allowing us to recognize and honor your great works and continued contributions in building our nation. Special shout out to all our event partners for making this event possible. RMN is a proud official media partner of Hilaraya, the Panata Awards 2021. Parating na ang regalong hinihintay ninyo. You better watch out, you better not cry. Dahil dito, siguradong matutuwa kayo. Sa RMN ngayong Pasko, panalo ka promo. Simple lang ang pagsali. Abangan lamang ang iba't ibang games na pwedeng salihan on-air at online. Mula sa mga programa at Facebook Live ng RMN stations nationwide. Handa na ba kayo mga kasama? Iba't ibang papremyo ang pwedeng mapanalunan dito. Mag-uumpisa na ngayong December 2 hanggang January 15. Kulitan tayo soon dahil ngayong Pasko, panalo ka! Hatid sa inyo ng RMN. Hi, I'm Lynn Cruz, a businesswoman and happy wife of Tirsa Cruz III. Raising my kids with the aim to Christian teachings is my joy. I got to know MX3 through my mom. Ni-research ko talagang mabuti ito. Since then, I always make sure I have it in my bag. Taking MX3 capsules with my healthy diet and workout, I'm able to cope well with life's challenges. With God by my side and MX3 in my life, I am prepared to face whatever the future brings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DZXL News Break. Magandang umaga mga kasama. Narito na mga balita sa oras na ito. Motorcade po ng BBM Sara Unity umarangkada na sa maraming bahagi ng bansa. Kasama natin sa balitang yan si XL Radyo Mandres Silvestre Labay.
DZXL Radyoman Report. At simula nang iikutin ng BBM Sara Unit Team ang buong lalawigan ng Rizal kung saan nagtipon-tipon pa kanina alas 7:30 sa Inaris Center, Antipolo City at alas 8:20 na kanina hanggang alas 11:30 mamaya ay nagsimula ang motorcade mula sa Antipolo City dadaan sa Taytay Rizal, Cainta, San Mateo hanggang papuntang Montalban na Rizal. Ang motorcade ng BBM Unit Team ay nagsimulang umarangkada sa Antipolo, dadaan sa Antipolo Poblacion, tapos Circumferential Road, dadaan naman sa Ortigas Avenue Extension. Pagkatapos ay dadaan sa Tikling, tuloy-tuloy sa Manila East Road, dadaan sa Taytay Public Market, Tiangge, labas naman sa Highway 2000, tuloy sa East Bank Floodway, dadaan sa East E. Rodriguez Avenue. Pagkatapos ay sa Marcos Highway, Luzon Tometo sa Hill Fernando Avenue, dadaan sa Gipe Rizal Avenue, lusot sa San Mateo hanggang sa makarating sa Montalban Sports Complex kung saan alas 11:30 inaasahan hanggang alas 12:45 ng hapon ang BBM Sarat Unit Team ay magtipon-tipon naman sa Montalban Sports Center upang doon naman ipahayag ang kanilang mga programa. Kasama mo sa bahagi ng Antipolo City, Radyoman 3, Silvestre Labay, Tatak, RMN, DZXL, 558. Samantala, seri naman ng patayan na may dapat na pong tuldukan ng gobyerno. Kasama natin sa balitang yan si XL Radyoman 1, Grace Mariano. DZXL Radyoman Report. Iginiit ni Senator Grace Poe sa gobyerno na gumawa ng matapang na mga hakbang upang proteksyonan ang taong bayan at palakasin ang sistema ng hustisya para maparusahan ang mga kriminal. Apela ito ni Poe sa pamahalaan sa gitna ng napakaraming insidente ng pagpatay tulad ng pagkitil kamakailan sa isang mamamahayag sa Samar, gayon din sa alkalde at kanyang aide sa Basilan. Diin ni Poe muli itong naglalatag ng anino ng karahasan sa ating lipunan na kailangan ng mahinto. Tinukoy din ni Poe ang mga hindi nare-resolbang krimen na hindi lang pinanggagalingan ng pasakit sa mga naiwang pamilya at kasamahan ng biktima kundi nagiging dahilan rin upang mawalan sila ng tiwala sa ating sistema ng hustisya. Punto ni Poe, kapag ang isang mamamatay tao ay hindi naparusahan sa kanilang nagawa, mauulit at mauulit lamang ang mga pangyayaring ito at magpapalakas lalo sa pagsuway sa batas. Di ni Poe, sagrado ang obligasyon ng pamahalaang protektahan ang bawat buhay at katahimikan ng bayan, kaya dapat mamayani ang rule of law upang maputol ang sirkulo ng walang humpay na patayang ito. Kasama mo sa Senado, Radyoman 1, Grace Mariano, Tatak RMN, DZXL 558. At good news dahil po ang Metro Manila nakakapagtala na lamang ng mahigit sa 100 kaso ng COVID-19 sa kada araw. Kasama natin sa balitang yan si XL Radyoman 2, Joyce Adra. DZXL Radyoman Report. Kinapirmahan ng Department of Health na malaki na ang ibinaba ng average na arawang kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeres, sa Metro Manila ay mahigit 100 na lamang ang naitatalang kaso ng infection kada araw, habang sa buong bansa ay mahigit 400 na lamang na kaso ang naitatala kada araw. Sa kabila nito, muling nanawagan ng DOH sa publiko na manatiling sumunod sa health protocols at magpabakuna kontra COVID-19. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Joyce Coriantes Adra, Tatak RMN. At yan ang mga balita sa oras na ito ay viral. Ang totoong balita at gawing trending ang mahalagang impormasyon sa bawat Pilipino. Pakilike po ang aming Facebook page, RMN DZXL 558 Manila, at ilike, subscribe ang aming YouTube channel, DZXL 558. Ako pong inyong Radyoman 4, Angel Ranquillo, Tatak RMN. Oras, mga kasama, Tatak, alas 11:04.